Hello guys! For today's video, hello guys! So ngayon, samahan nyo akong gawin ito. Ito. Ito nga pala yung gagawin natin ngayon. Kasama yun dun sa ginawa ko nung nakaraan. Yung name na Sean Jacob, kasama yun dun. Isa yun sa, sa teams. Ang gagawin natin ay yung wanted sign ng One Piece. So, dyan, sa part na yan, guys, bale, nasukatan ko na pala siya. So, yung haba niya is 16. Ay, bale, 16 by 16. So, yung haba at yung taas niya is both 16 inches. Kaya, sinimulan ko na rin siya dyang ikat. Then, after ko nga dyang ikat ay sinubukan ko na siya kung kakasya ba siya sa mukha ko. Wait lang, guys. Yan. Sinubukan ko na kung okay lang ba yung laki niya. Diba guys? Titiwan ko kung okay lang. So, yan. Nakita ko naman na okay lang nung una. So, sinumulan ko na ulit. Siguro gawin ako din siya. Brown. Ay, brown. Parang, ano ko na yung tansok? Bronze. Bronze color. Bronze. So, dyan sa part na yun, guys, iniisip ko na kung paano ko hahatiin yung pinakaunang mga letters na gagawin ko. Kasi yung size ng foam is 2 feet by 3 feet. So, ibig sabihin, 24 by 36 inches. So, inaalam ko kung ilang inches ba yung gagawin ko bawat isang letter para dun sa first word. So, after nun nga nun, guys, napag-decision ko ang size ng gagawin ko. Kasi 24 inches lang yung lapad ng aking foam. Is ginawa ko na lang siyang 3.5 by 5 inches. Yung lapad niya is 3.5 at yung taas niya ay 5 inches. Saktong-sakto na yon para dun sa 6 letters na wanted. Yun kasi yung una kong gagawin, yung nasa taas. Pero, napag-isipan ko rin na medyo lakihan ko yung W kasi medyo mahirapan ako sa paggawa ng W kapag kasing size din siya nung ibang letters. So, yung 5, which is yung ANTED is 3.5 by 5 inches. Samantalang yung isa, yung W ay 4 by 5 para mas maganda yung paggagawa ng letter. So, after nun, sinimulan ko ng sisukat-sukat, then sinimulan ko na rin i-cut para masimulan ko na yung paggagawa at pag-drawing ng letters. After nga nun guys, kinuha ko yung laptop ko kasi dun ko titingnan yung aking layout o yung aking pagkokopyahan. So, dyan guys, kung makita nyo iba na yung damit ko kasi ibang araw na yan. Ibang araw ko na kinulayan yung foam o yung pinaka-base ng aking gagawin. So, bale, hindi ko nakuha yung tamang kulay, yung light brown kasi hindi ko alam kung maroon ba o brown yung nagamit ko na color para i-blend din sa white. Kaya ang nangyari, naging light pink yung color natin. Pero, tinanong ko naman muna yung nagpapagawa sa akin yung okay na ba yung color. Sabi niya na okay na, kaya go, ginawa ko. So, dyan, sinimulan ko na yung pagsusukat ng mga letter. Ginamitan ko siya ng ruler para mas maayos yung size ng ating letter para magkakasing laki din siya kung saan yung may malaking part at may maliit na part. Kasi hindi yung letters natin dyan sa kinokopya natin is hindi pantay-pantay, which is meron siyang side na malawak at meron siyang maliit na part. So, yun. After nung sukat-sukat, after drawings, and kinontinue ko na rin yung paggugupit para after nun tapos agad. So, after kong makat lahat ng letters, is sinimulan ko na rin idikit yung word, yung letters dun sa foam, sa styro. Kasi yun yung nasa design na yung wanted is nakadikit pa siya ulit sa styrofoam bago siya ilagay ulit dun sa pinaka lalagyan niya. So, nung unang ginawa ko is pag kada isang letter is isusukat ko muna dun sa foam bago ko ikat yung foam, tsaka ko ilidikit yung letters. Pero napagtanto ko or naisip ko na mas madali pala kung ididikit ko na agad yung foam, ididikit ko na agad yung letters dun sa foam, tsaka ako ikakat para mas mabilis na, para hindi na ako magsusukat-sukat kung tama ba yung pagkakalagay or yung
dikit ng foam. So yan, kung makikita nyo yan, continue na agad pagkadikit ko, cut agad. So hindi na ako nahihirapan, mas mabilis na yung pagkakagawa ko. Diyan, done sa first word. Then kinagabihan is ginawa ko na rin yung second word or yung pinaka name ng ilalagay natin doon sa ginagawa ko, which is yung Sean Jacob. Is after ko nga siya ding sukatin kung gaano kalaki yung masasakop or makukuhang space dun sa foam sa styro na paglalagyan ko, is in-start ko na rin siyang i-cut, then i-draw dun sa paper, dun sa glitter foam paper or rubber. Then yan, and yun, tinapos ko na rin siya dyan para bukas ididikit ko na lang ulit siya sa foam and ika-cut ko na lang. Diyan, tapos na yun. So, the next day, which is today, April 1, araw ng pagtatapos ng Ramadan, ng mga Muslim, ay dahil walang pasok kasi holiday, ay sinimulan ko na rin i-cut yung letter na ginawa ko nung gabi, which is yung name. Dinikot ko siya sa foam, then start ko nang i-cut para mas mabilis akong makapag-ayos ng mga letters. Then after dyan, sinundan ko na rin yung sumunod na part, which is yung paggawa ng part ng happy birthday na sulat. So, sinukat ko na rin. Inanuhan ko na rin yung ng letters para mas maganda, pantay-pantay sila. Tapos ang ginawa ko, bago ko gupitin, dinrawing ko muna yung bawat letters dun sa nasukat kong box para after ko siyang i-drawing, tuloy-tuloy na rin yung paggugupit or pagkakat ko sa kanila. Yan, kung makikita nyo, isa-isa ko nang naggugupit na bubuo yung happy birthday. Tcharan! Tapos na! Happy birthday! Tapos dyan sa part 9, ang ginagawa ko yung Beresan, yung currency sa One Piece. Isa yun sa pinakamahirap na ginawa ko dyan kasi ibang-iba talaga siya sa mga letters. And then, after ko matapos yung happy birthday tsaka yung Beresan, tinuloy ko na rin yung pagkagawa nung bounty, which is, ang nilagay namin bounty is 100 million. Kasi nga, first birthday, kaya 1 lang yung first birthday nung pamangkin nung nagpapagawa sa akin. Yan, dahil madali lang naman yun. 8 na 0 lang yung tsaka 1. And then, after nun, ginawa ko na rin yung pinaka last part talaga, yung marine na word na nakalagay din sa baba ng poster. Yun lang. Yan, tuloy-tuloy lang, guys. Tapos yan, nagtakaw mo ng person dahil nagugutom na siya. Tapos after ko magawa lahat ng mga word or yung mga letters, ay initry ko nang in-assemble siya dun sa paglalagyan ko. Tapos okay na rin siya. Then sa part na yun, guys, dahil tapos ko na lahat ng letters, ay ni-start ko nang i-assemble. Siyempre, gamit pa rin yung aking magical red string, yung pang sukat or pang ayos kung pantay ba. Simulan ko na siyang idikit dun sa pinaka-base ng ating pinaka-base ng ating paglalagyan o yung styrofoam na pinakapaglalagyan niya. Then yan, continue lang dahil gamit ang ating red string ay maganda naman yung pagkakalagay, pantay-pantay naman.
Then sa part na yun, nagsimula na akong mag-cut ng mga pang-outline ko dun sa aking ginagawa para matapos na yun yung mga final details na lang nung ating wanted post sign. Then sa part na yan, simulan ko ng sukatan yung sa parting baba kung saan ko ika-cut para maging sakto na at maging maayos na yung ating pinakang base. Then dyan, after kong makat ng sobra at makakuha ko ng isa tamang sukat is continue na lang sa paglalagay ng iba pang design or sa paglalagay pa ng ibang part ng poster talaga. And then, medyo nagpahinga muna ako kasi alas 7 na rin dyan ng gabi kaya kumain na muna ako ng aking hapunan. Ng ulam ko nga pala dyan ay sarap rin yun ang itanong. And then, pagkatapos kumain, continue na lang ulit ng paglalagay pa ng ibang design. And yan, siguro naman tayo sumakses, honey. At eto na nga ang ating final product. Siguro naman tayo sumakses, honey. Success kaya ito. Tcharan! Ha, finished product. Kulay din talaga.